Unti-unti siguro masasanay din sila. Pero pag tinatranslate nila, madali na sila sagutan. So ganyan pala para maintindihan nila misma, lalo na pag Tagalog. Tinatranslate niya sa Google Translate. So ayun po mga amigo. After po ng break time, ayan. Number 3, pakibasa nga ang tanong. Sophia, pakibasa ang tanong bilang tatlo. May nakita siyang nakasabit na kulay dilaw, kulay berde, kulay dilaw, kulay berde. Ano ang akala ni ilang-ilang dun sa mga dilaw at berde na yun? Akala GMRC. Tinat tinatranslate nila. Where is the ano? No? No inglés. Ah? Aquí esto Ah. no puede. Solo English. Solo English. Sa English lang pala pwede gamitin to. Kaya sa cellphone nila inaano, sine-check. Mahirap eh. Pag wala, pwede pala sa English lang to, pag sa Tagalog wala. Okay, babasahin sa inyo yung tanong bilang 4. Ay po. Bakit siya nagkaroon ng maraming mababang bulaklak? Bakit siya nagkaroon ng maraming mababang bulaklak? Kasi po, Gino-Google Translate nila. Pero malaking bagay ito sa English. Pero ano ang ginawa niya? Tinigil po siya ng niya. Dahil gumawa, ano ginawa niya sa kanyang kapwa? Medyo challenge sa kanila to kasi nag-Google Translate pa sila. Masama o Tapos tingnan natin si Lina. Lagayan, at hindi kung saan itinata. Ito ko natin si Heventea. Heventea. Ano daw natutunan ni Heventea sa ating lesson for today? taking care of the environment. Taking care of the environment. Sabi ni Samuel Graciano, wow! Taking care of the environment. Very good. Okay, what else? Samuel Jaire. Bawal ang tabos ng basura Huwag magtapon ng basura saan? sa kalikasan. Sa kalikasan or kung saan-saan. Very good. How about, okay, narinig. How about, Reisha? Reisha, tingin niya ako? Si Reisha. Parinig si Reisha. Reisha, ano natutunan ni Reisha? Mahirap, Misma? Mahirap ba intindihin? Konti lang daw. Unti-unti siguro masasanay din sila. Pero pag tinatranslate nila, madali na sila sagutan. So ganyan pala para maintindihan nila misma, lalo na pag Tagalog. Tinatranslate niya sa Google Translate. Puedes mojarte porque mis hojas se pliegan cuando se mojan demasiado, dijo la acacia. Pero la tormenta se
Malinis at walang anyo ang daigdig. Hmm. Nilikha Yun sa kanila. buwan at mga bituin. Okay naman. I-check naman. Ang pansin ng Yan yung ginagawa ng mismo. dumukot siya at gumawa ng hugis pa. Oh, diba? Nakalaro na ba kayo ng Kailangan ng cellphone nila mismo sa school. parang tao? Hmm. Nalaro namin na gano'n. Pinipicturean niya. Oras ng pagkakasalang ko. Tumobra yung oras dun sa lutuan. O nasunog. Kaya naman, pag nasunog yung kanin, ano ang kulay? Item. O, kaya kulay itim. Dumukot uli ng lupa ang Panginoon at hinugis na tao. Ipinasok iyon sa lutuan. Makalipas ang ilang sandali, saglit lang, kaniya na iyong inilabas. Paglabas sa lutuan, dahil saglit lang sa lutuan, yung pangalawang tao na inihugis ng Panginoon, hilaw pa. Maputla. Wari bigong pakli ng Panginoon. Napaaga ang pagkakalabas ko sa lutuan. O kapag hilaw pa, ano ang kulay? Green? Ano kulay? Green ba? Puti. Maputi. Ay. Oh. Sila ngayon yung mga kapuputing tao. O, ano ang sabi nyo yun? I-check lang ni teacher. Bilang mag-aaral, dapat ako'y sumunod sa pagsasanay o diri tungkol sa kalamidad. Si teacher nila? Teacher Vanessa? Yari na to. Ikaw, Chuchen, tapos ka na? Nakapag-send na si Erina. Korean. Naman siya. Ano yan, Pilipino? Okay, wait lang. Titingnan ni teacher. AP? Bakit ni teacher yun yung nakapag-send? Si Clark? Number 2. Ano yung charade? Circle. Sophie. Nampak na yata si Sophie, oh. Medyo mahirap talaga pagka online class kasi syempre kagaya niyan, oh. Kailangan intindihin nila Sophie. Sila misma at sila Amir gino-Google Translate. Buti merong libro. Kasunod na nangyari. Una, nilikha niya ang mga puno, halaman, ibon, at sari-saring hayop. O, nilikha niya ang araw. It means that is the answer. That is the estimation or rounding of numbers for 1,237. Okay, so ayan. Mas malapit siya kay 1,240. Okay? Next one. So, paano naman kapag nearest 100? You need to look at the last two digit. Yung last two digit natin is the ones and tens, diba? If the last two digit is 0 to 49, you need to round down or round up? Round up. 0 to 49. Round up or round down? Round up. Ha? Round down. Kapag 50 to 99, round up. Okay, very good. So you need to look at the last two digit. Okay, let's see this one. 1,863. Okay.
What digit is in the hundreds place? 8. So, what is the last 2 digit? Nakatabi ni 8. 63. 63. Okay. Round up or round down? Round down. Round up. Okay. Add 1 or stay the same? Round down. Add 1 to? Add one. Add one to 8. To 8. What will happen to 8? 9. 9 is the answer. 1,900. Okay, very good. The answer is 1,900. Okay, gets po? So, ayan. Ngayon, what if we need to round the numbers to the nearest thousand? Paano naman kaya kapag nearest thousand? You need to look at the, saan naman titignan? Hundreds digit. Teacher. Lang tayo. Kailangan tingnan yung number ng nasa hundreds digit. 5, 6, 7, 8, 9. Kapag ang number ng katabi ni 1,000 ay 5, 6, 7, 8, 9, you need to round up. It means add 1 ulit. Pero kapag ang katabing number na is 4, 3, 2, 1, 0, you need to round down. Stay the same lang yung number. Okay? Tingnan nga natin yung example ni teacher. Tumingin lahat dito. Okay, what is the number? Will you please read what is the number, Caitlin? Unmute yourself. Unmute mo, anak, Caitlin. Unmute, di kita marinig. Okay, read the number. 63,320. Okay, very good, Caitlin. What is in the thousands place? What digit is in the thousands place, Sophia? 3. Okay, so when you are rounding to the nearest thousand, you need to look at the what place? You need to look at the sino ba si Zion? Tigilan yan. The thousand place. Okay. When you are rounding to the thousands place, you need to look at the what place value ang titingnan. 3. Okay. Ano yung 3 na isa? What is the 100. hundreds? Okay. You need to look at the hundreds digit. So, ano yung katabi ni thousands? We have the hundreds. Diba ano yung nasa hundreds natin? We have 3. Round up, round down. Round down. Round down. Add 1 or stay the same lang? Stay the same. Okay. That will be the answer. 63,000. Okay, we have 63,000. The rest of the number will be 000. Lalagay nyo na ng 000. Okay? Naiintindihan po? Opo. Okay, so this one, see, you need to round it to the nearest thousand. Saan mas malapit si 63,320? Kay 63,000 o kay 64,000? 63,000. Okay, 63,000. So the correct answer is 63,000. Okay? So next one, tatawag si teacher ha, mag-a-answer. Let's practice this one. If we skip count by tens, 25 is nearer to, saan mas malapit si 25? 25. Pag nag-skip counting by 10, saan mas malapit si 25? 30. Very good. 30. How about 32? 30. 30. Very good, Sam. How about 99? 100. 100. Very good. What if we skip count by hundreds? 218 is nearer to, saan mas malapit si 218? 200. Kay 2? 200. 200. Very good. So, mas malapit siya kay 200. Pero, malayo siya kay Nino. Saan number siya mas malayo? 300. 100. Very good. What if 845 is nearer to, saan mas malapit si 845? 800. 800. Very good. It is nearer to 800 than 900. 900. How about 521? 500. 500 and
Mas malayo siyang sa 600. 600. Very good. How about 605? 600. 600. So, near to 600 done? 700. Very good. Do you understand? Yes. Okay. Next tayo. Next